It's 12:22 na po ng tanghali dito po sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Ricky Rivera po para sa totoo lang at para sa ating mga kapatid na OFW sa iba't ibang bahagi ng mundo. Our prayers are with you. Okay, natapos na po ito pong rally ng Iglesia ni Cristo dyan sa may Quirino Grandstand kagabi. Pero, according to reports, tuloy-tuloy po yung rally naman, yung third day rally ng United People's Initiative, dyan naman po sa People Power Monument. Okay. Kagabi po, ang kahindnik-hindik na bumulaga sa atin ay ito pong revelasyon dito pong si Senador Amy Marcos hingil dun sa di umano'y drug use ng kanyang kapatid na si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Yung buong litanya niya, mahigit, I think, mga 20 minutes po yun ay naisagawa, no? Doon po sa rally mismo ng Iglesia ni Cristo, no? At konting observations lamang po Hindi ko alam kung bakit pinayagan ng pamunuan ng iglesia na makapagsalita po doon yung mga primary members ng sinasabing oposisyon na included with the exception of two doon sa po sa list ng mga di umano'y mga tao na bahagi daw ng destabilization efforts laban sa Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. No? Sino po yung tinatangi ko? Unang-una, ito pong ang ating kaibigan, si dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson. Bagamat di naman ho nanawagan ng kahit na ito pong ating gobernador, pero medyo nakapagtataka lang sapagkat hindi naman ho siya kaanib ng iglesia. At yung kanyang pagpunta doon ay simpatiya, no? Para nga sa ginagawang rally ng mga kaanib. No? Ang pinakamalaking nangyari ho doon kagabi ay meron ho doon mga DDS na nagsalita, including yung isang babae po na sinasabing may kalam doon sa di umano ay paggamit ng droga nito pong ating presidente, ng pamilya niya at mga anak. At dahil hindi nag-resonate yun, yung pinaka-last po na nagsalita si Senador Amy Marcos, siya po yung talagang nagdiin na gumagamit ng droga itong kanyang kapatid, kaya hinihimok niya ito na magpagamot. Dinanay na po through a official statement ni Congressman Sandro Marcos, ito pong anak ni President Marcos, ito pong aligasyon ng kanyang tita, si Amy Marcos, na siya ay gumagamit ng droga at di umano ay si Sandro daw ay parang hinihimok o hinimok yung mga anak mismo ni Amy na magdroga. Okay. Marami na hong nag-comment po dyan na ito daw ay tinatawag na hate speech. Okay, hate speech. Sapagkat alam niyo naman na talagang aliado sa Vice Presidente Sara Duterte itong si Amy Marcos. Pero ano po talaga ang tunay na dahilan bakit binanatan ng todo-todo ni Amy Marcos ito pong kanyang kapatid? Una, ito po ay tanda ng desperasyon. Desperasyon, bakit? Sapagkat maaaring nakakuha sila ng impormasyon na yung malaking bulto ng mga kaanib ng Iglesia ni Cristo ay totohanang hindi sasama sa isang pagkilos laban sa pamahalaan. At maaaring natanto nila yun nung gabi na yun, kaya kusa nilang isinagawa itong last-ditch effort na yan na sabihin na ang presidente natin ay drug addict. No? May problema sa pag-uutak. Ang second naman po niyan, ito po ay palatandaan na maaaring nag-shift na yung kanilang estratehiya towards a coup d'etat or an extra-constitutional move into a possible filing
of impeachment laban sa Pangulo, sapagkat matatandaan din po ninyo, may mga provision po sa saligang batas natin na kapag ka ang isang Pangulo ay incapacitated di umano, no? Kasama po diyan ang mental incapacity at maaring maitukoy, no? Maaring maisama sa yung drug addiction dito po sa maaring impeachable offense, o maaring isang ano po yan, kasi doon po sa mga impeachable offense, hindi lang ho naman graft and corruption, high crime, etc. ang naroon, no? Kundi na rin yung pagdedeklara sa Pangulo bilang mentally incapacitated. Aha. Pero paano mangyayari yan ayon sa ating saligang batas? Magaganap lang yan kung may deklarasyon ang ilang mga cabinet members na indeed ganyan ang lagay ng Pangulo, no? Or pwede rin naman na yung mga sibilyan ang magsabi na alamin kung ano yung mental state ng ating Pangulo at gawin itong basihan para mag-demand ng resignation, no? So it's more of that yung inano ni Amy, sapagkat matagal na ho nating naririnig yan mula sa kampo ng mga Duterte na nagdodroga ito pong presidente. Hindi na ho ano yan new. It's an old hat. It's an old accusation as way back as 2023, no, nung nagkaroon ng formal break ito pong mga Marcos at ng mga Duterte. Ngayon, impaired ang sinasabi ni Senador Amy dyan may impaired capacity to decide properly, no? Yun yung kanyang akusasyon. Pero for it to stick, kinakailangan po ay may mga miyembro ng gabinete na magsabi niyan na nakakasalamuha siya, no, sa mga meeting sa palasyo, etc. etc. Okay. May posibilidad ho ba na mag-crossover o mag-over the backward ito pong mga nag-resign o natanggal sa pwesto na sina Executive Secretary Lucas Bersamin at si DBM Secretary Amena Pangandaman, no? Alamin po natin yan kung may ganong posibilidad, no, na sila po ay mag-over the backward, no, sapagkat sila po ay idinawit na rin dito sa flood control scam, no? So baka in an episode of self-preservation, maisip nila na mag-over the backward, pumunta sa opposition at pangatawanan itong sinabi ni Amy Marcos. So it will be, asahan na po natin na unang-una malinaw na hindi ho magkakaroon ng paggalaw ang mga security forces natin para pabaksakin ang pamahalaan. Why? Dahil ito pong pagbabaksak sa pamahalaan ay may konsekwensya Ang konsekwensya niyan, kung susunod sa batas, ay ang vice presidente po ang magiging presidente. Alam naman ho natin ang kiling ng vice presidente, kanyang pamilya, 10 ng kanilang mga political allies sa China. So may ganun ho May ganun hong fear na maaring tayo on a silver platter ihain, no? Lalo tigit ngayon ay may simmering tension between US and China at mayroong Taiwan factor pa yan sa 2026, no? Kung bumaksak ang Republika ng Pilipinas bago mag 2027, kung saan sinasabi ng US na maaaring umatak ang China sa Taiwan, malaking epekto, no? Hindi lang ating sa seguridad, sa soberanya, pati na rin sa regional security, no? So alam mo yan ng mga militar, kaya nga hindi sila mahihimok na sumama sa isang extra constitutional move, sapagkat ito ay maglalagay sa atin sa talagang direktang kapahamakan, no?
So, yan po yan. So, yung sinabi ni lahat yung revelasyon ni Amy Marcos ay pagpapatunay po ng ito po ang huling baraha ng Duterte administration o ng Duterte opposition laban po sa Marcos administration. So, yan po ang huli. Yung pagkaakusa sa kanya bilang drug addict. Okay? Ngayon, sa ganang aking po, hindi ko alam kung drug addict ko talaga ang Pangulo o hindi. Pero sa karanasan ko, dahil ako po ay nagkaroon ng masalimut na karanasan sa isang relative no, na nalulong sa droga, usually ho yan, pagka talagang dulong sa droga, hindi mo makikitaan ng rationality yan, hindi mo makikitaan ng calmness, hindi mo makikitaan ng mental breakdown. Okay. Doon po sa dalawa, papaalala ko lang sa inyo ha. Doon po sa dalawang pinag-uusapan natin ngayon, yung Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ang Vice Presidente Sara Duterte. Sino po ang nagpakita ng episode ng mental breakdown in the past? Tingin nga. Sino? Si Bonge Tuba, ang Pangulong Bonge Tuba ay nakitaan nyo at one instance na siya po ay talagang nag-blow over. Sa harap po ng samot-saring pambabato sa kanya, panlalait, no, paninig ng puri, lahat na ho binato laban sa kanya. Pero at one instance po, nakitaan nyo po ba na siya ay nag-breakdown, nagmura, kung ano-anong pinagsasabi sa kapwa-tao, etc. etc. Kaya po sumagot dyan, subscribe and like, comment. No? Si Sara Duterte po, nung siya po, matatandaan po ninyo nung siya po ay nakusahan na nag-base up dito sa kanyang 650 million intelligence funds at ayaw niyang sumagot, no? At nagkaroon ng pressure doon sa kanyang mga staff na magsabi ng totoo hingin po dito sa kanilang intelligence fund. Natatandaan niyo po ba yung video na yon na nagmura siya, etc. Na sabi niya ipapapatay niya ang Pangulo kung siya po ay ipapapatayin, na siya po ay nagsabi na di umano na may kinausap po daw siya na kung sakali may mangyari sa kanya ay balikan yung mga Marcos at patayin din. Ito po ba ay normal? Normal. Yung bang na yun, episode na yun, normal ho ba yun? Kayo po, subscribe and comment. Doon po sa dalawang yon, sino kaya may tendensiya o nagpakita ng indikasyon na impaired yung kanyang decision making? Kayo po ang magsadya, hindi na ako magsasabi niyan. Pero mukhang yan ang magiging narrative ng Duterte opposition sa mga susunod na panahon, yung impairment sa judgment and decision making ng ating Pangulo. Gagamitin nila yan para ano. Okay. So, yan po. Yan po ha. So, mukhang maiis na itong tensions na ito sa ngayon, going to the holiday seasons. Pero hindi ko natin maisasantabi yung possibility din na ito ay may revive next year. No? January, February. No? Bakit kamo? Papalapit po yung February 6. No? Yung February 6. Ano yung February 6? Ito po yung tinakdang date ng Supreme Court para ang mga grupo na gustong mag-file ng impeachment kahit kanino, makapag-file sila. At saganang doon sa impeachment na binabalak against Vice Presidente Sara Duterte, maaring merong ganung talagang inisyatiba. At maaring ika-counter ito, tatapatan ng Duterte Group ng kanilang impeachment naman. Sapagkat may mga bagay na katulad ito, I'm sure gagamitin nila yan, yung testimony ni Congressman Saldico, no, na kumikback ng 25 o 58 billion daw ito pong ating presidente, no, doon sa flood control project. Siguradong gagamitin yan. So ibig sabihin by next year
titindi po yung labanan sa pagitan ng dalawang grupong ito, no? At inaasahan na po natin talaga yan dahil ano ba ang gusto ng dalawang grupong Ang gustong ng mga grupong yan yung resource management. Sila ang kumontrol dito po sa ating estado at pag na-control mo ang gobyerno, na-control mo ang estado, sa'yo yung trilyong pisong budget, di ba? So, ganun lang yan. It's really a power struggle, no, between these groups. A class struggle, ika nga. At tayo ay nasa sa gitna niyan. Pero may magagawa naman tayo Except that kinakailangan yung ipapalit natin sa mga ito ay siguradong solusyon dun sa problema, no? By the way, bakit nga ba nagmamadali itong Duterte group o Duterte opposition na pabaksakin itong administrasyon? Simpleng-simple lang. Sinabi na po ng Ombudsman at ng DOJ na by November 25 up to December 15 ay magsasampaw sila ng sunod-sunod na mga kaso at sunod-sunod na huli ang mangyayari. No? Kaya nga sinabi nila na before Christmas siguradong may magandang regalo ang Marcos administration sa sambay ng Pilipino sapagkat makikita na po natin na makukulong itong mga to. So ayan malinaw. Malinaw na unang-una yung sinabi ni Amy, hindi ko natin i-judge kung totoo ito, hindi. Ito pong analysis na ito ay bakit niya ginawa. No? In-explain natin bakit niya bigla-bigla na wala naman sa tema ng transparency, etc., etc., iniraise itong droga issue. Ito ay tanda ng desperate effort na ng Duterte administration to rouse the Iglesia ni Cristo members and other Filipinos to rise up against the Marcos administration para matuloy yung kudita. Problema, wala ngong bilang. May bilang ang iglesia, pero ayaw ng pamunuan ng iglesia simply because it is definitely violative of their faith. No? Hindi po sila pumunta doon para magpabaksak ng pamahalaan. Sapagkat alam din naman nila ang konsekwensya niyan pagka nangyari yun, naging kasama sila. Kasi malakas pa rin ang administrasyong Marcos, pwede yung magdeklara ng batas militar, at ang unang-unang siyempre tatamaan dyan, siyempre yung mga sumuporta dun sa gagawa ng extra-constitutional move laban sa gobyerno. At talagang wala yan sa katuruan ng Iglesia. Ikalawa, ito ba ay maaring precursor o preparatory for a possible for another possible campaign, which is to prove the incapacity, mental toughness, and the rationality ng presidency para mag-decision make at gumawa ng policy. So ito po ay maaaring gamitin para ma-justify yung demand for President Bongbong Marcos to step down, to resign, no? At panakip din sa maaring potensyal na impeachment charge laban po sa kanilang ulo, si Vice Presidente Sara Duterte. So ang labanan ay hindi na ngayon, tapos na yan. Sa ngayon, asahan na natin by next year. Siguradong iinit yan. Sa totoo lang, Ricky Rivera po.